What's up mga koys? Magandang umaga po. Ay nga ngayon ulit tayo nakapag-upload at makapag-upload sa vlog ko sa YouTube. Gawa lang ina-update po natin yung aking ina. Ay talagang kita nyo naman, buhat na. Hindi mo makalakad at gawa ng masakit ang bayawang. Ganun talaga pag na-edad na tao. Siya po yan na 75 na, pero kita ko po na may malakas at malakas kakain na Talaga pinapahina na yung kanya sarili. Ngayon po inahito kami sa Saraya. Inabid namin yung kanyang senior at 2 beses nang hindi nakakuha. Ay baka daw mawala. Ay sayang po. Ay maigiring pambili ng kanyang gamot, pagkain, kanya pangangailangan. Ay tunay na. Ay kahira po. Tulad sa sitwasyon namin ganari. Kami po yan madalit sabi broken family po. Kumbaga yung aming magulang ay nagkahiwalay nung kami mga may liit pa. Ay ngayon maistorya ko lang po ay ngayon siyempre yung nanay ko ay pauli-uli na. Yun ang mahirap. Kaya di ko na po habaan. At yun naman daw ay sabi matagal na nangyari. Ay wag na daw gunitain. Pero mali po. Kaya tulad ko na bumuo ng pamilya, sabihin natin na hindi ko masabi din na maghihiwalay kami ni Mrs. Hindi ko masabi na maghihiwalay kami, pero pipilitin namin na hindi hanggang makatapos ang aming mga anak. At pag nakatapos na sila, ay may dadalwa, ay sarili na lang namin ang aming bubuhayin. Kahit kami patabas-tabas na lang, ganun dapat. Para alam ko ba, alam niyo po kumbaga lumaki na ako sa iba. Tapos yung mga kapatid ko nabayaan na. Ibig sabihin pag magulang ka at nagkahiwalay kayo, kahit anong mangyari, yung anak mo sasakupin mo. Magtatrabaho ka, mamasukan ka. Hindi sabi nga po hindi dahilan ng hirap kung ikaw ay magsisikap. Yun lang nga sa akin. Kita nyo naman ako, tuloy ako sa buhay. Kahit ano ngayon ay tinatrabaho ko. Kung saan ako maluwag kumita ay tinatrabaho ko. Kaya dahil ayokong mangyari sa aking pamilya, dahil nga ako'y bumuo ng pamilya ngayon, ay ganun na nga aking gagawin. Aking itatatag hanggang sa ako'y tumanda at kung tatanda pa ang inyong lingkod. Dahil sa panahon ngayon ay talagang bibihira na hanggat na edad, 40 pa nawawala na, may naiiwang panganak. Kaya ako po'y nagpapasalamat lagi, tayo po'y laging malakas. Kahit ang hanap buhay natin ay talagang dikdikan kung sa lugar pumupunta sa ngayon, ating gagampanan para sa ating mga anak. So alam ko yan. Nakatay ko po din si Mrs. Tayo po nag-share lang sa inyo ng kung nasa aking buhay. Update ko lang po sa inyo yung nanay ko may sakit. Ngayon po ay nandun na siya sa amin sa bahay. Kaya shout out po doon sa mga tulad ko na na-experience yung ganito. Ay tayo lang po talaga ay magtiyaga. At sabi hindi nga anuhan ang kahirapan kung magsisikap ka lamang. Antayin ko lang si Mrs. at baka tayo din magkatramahan pa. Basta yung sa akin po, yung po mga nakaka-experience ng itong sitwasyon ng buhay katulad ko, ay God bless po sa inyo. Alagaan nyo na lang ang inyong mga anak hanggang sila'y bata. At pag sila'y napatapos nyo, napag-aral nyo, pero sila magandang kahit ikaw ay nagkasakit na magulang, ay talagang magagabayan ka. Ay sa tulad namin mga kapatid, ay kami nga ay hiwa-hiwalay pa. Dahil nga kami puno ay hiwa-hiwalay, di kami ganari, kanya-kanya. Kaya ako po ay believe sa mga pamilya na ngayon ay buong pamilya sila'y masagana. Dahil ang kailang puno ay hindi nasira. Sabi nga po ay dahil bumunga pa ng maganda kung ang puno ay sira. Sinay-share ko lang sa inyo. At talagang napakahirap po. Kaya taas po kayong mga kamay, saludo ako sa mga pamilyang buo at nagsisikap para dito sa mundo. Para pagdating ng ito sitwasyon ay di ayos lahat. Kaya kung bumuo kayo ng pamilya ay hindi dahilan ng kahirapan. Ang kailangan po
ay magsikap para sa inyong pamilya. Kumbaga share ko lang ito at ito yung naranasan ko na ngayon. Ayaw kong maranasan yung ngayon. Kasi nung una kami nung maliliit pa, tulad ko maliit pa ako, ay talagang ang saging ay hindi mo bibilin. Kumbaga gawa ka ng saging na saba, tapos piprituhin. Ay almusal na namin. Ngayon nagpapalaki kami ng bata ni Mrs. At naka-step na naman dahil nakatulong ang aking mga biyanan, nakatulong sa akin. Kumbaga ako na lang yung magsisikap. Gagawin ko, magsisikap ako. Hindi man ako masisyo, at least nakita nila na nagsikap ako. Ganun yun. Kaya share ko lang ito sa mga bumuo ng pamilya. Huwag nyo idahilan ng hirap para masira ang inyong pamilya. Huwag nyo idahilan. Kumbaga magsikap kayo. Kung hanggang doon lang talaga ang inyong pagsisikap, ay doon lang talaga. Kumbaga nakita naman ng tao na nagsikap ka. Yun ang aking gusto ipatid sa aking mga viewers, sa ating mga nanood. Kaya napakikita nyo yung aking mga vlog na walang kakwenta-kwenta, ano po. Kumbaga sikap lang tayo ng sikap para kahit paano pagdating ng araw ay hindi tayo kawawa. Kasi yung anak natin ay ating pinagsikapan. Ano? Kaya shoutout po lagi sa inyong lahat. Kahit madalang ako mag-vlog ngayon ay wala nang busy tayo, ay may trabaho po tayong ginaganapan dahil kailangan natin magtrabaho. Ay ngayon nga ay hindi nga makatrabaho at nag-uwian at mahal na araw. Nung nagdaang mga araw ay tayo nasa Albay. Babalik na ulit ako bukas pa Albay para maghanap buhay. Kaya dapat lagi magiligtas tayo sa araw-araw at tayo may pamilyang babalikan. Walang Diyos. Kaya pag napagtagumpay natin yung ating mga anak, ay di para din tayo nagtagumpay sa buhay. At yung ating pagsisikap, kahit hindi man nakita nila tayo yaman, at least ay nasa mga anak natin ang ating yaman. Diba? Ganoon lang yun. Kaya ako bilang isang kayamang banggitin ay hindi ko namamanahin. Kung ano mang meron yung aking pamilya noon ay hindi ko nagagayahin. Ay layo kong matulad na gano'n na sitwasyon. Ay sabi nga tayo tatanda. Kaya nga akong tatanda, ay kung hindi lalo nakakaawa ang anak. Ano? Hala, ay sige. Ako'y magpapaalam na ho sa inyo at baka mamaya tayo mag-aayakan pa din pagkakait ng panahon. Diyos ko po, talagang Lord, ikaw na po ang bahala sa amin. Lagi mo kaming gabayan. Peace out. Bye.